Gandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay andito ako ngayon sa gilid ng highway dito sa Canuba Marble Beach. So pahinga muna saglit. So grabing init. So grabe init. Ganda, liwalas ng panahon. So ito yung public beach din dito sa Hagna na talagang welcome kung sino man yung gustong maligo dito. Yan. Higa mo na. Tsaka ngayon pala meron akong i-share sa inyo na tips kung anong gagawin pag ikaw ay nalubatan at tapos biglang nag-blink dito. Bawa, ayan. Kasi na-experience kasi ko to nung nakarang araw na nag-drain na talaga na timing na malapit na talaga sa boarding house ko. So nangyari, pagkatapos ng mag-blink, nalubat na talaga siya since alanganin na kasi i-charge. So ilang meters na lang, bigla na lang kasing may naglabas dito na nakalagay na double E na eagle. So grabe. Isipin mo kung gano'n na ano na yun, talagang nangamba ko baka masira yung e-bike ko. So anong nangyari, pinatay ko muna yung ignition since malapit na rin naman. So tinagaan ko na lang itulak kahit ilang takbang na rin naman. So ang lesson learned kasi dito dapat talaga is dapat hindi i-drain masyado yung e-bike kasi talagang posible yan makakapekto talaga sa ating battery na hindi sobrang tagal yung lifespan kung talagang abusuhin yung battery. So kung sakaling mangyayari na meron kayong may encounter sa mga Hataso Hero 2 e-bike owner dyan, pag nangyari sa inyo na merong blink dito na A saka A, double A, so pag mangyari na ganyan, pag double A, kahit i-switch mo pa yung ignition ng on, tapos i-ano mo yung throttle, i-on mo yung throttle saka yung brake, talagang hindi talaga siya tatakbo. Yun yung worst nun nangyari. So ang tanong dito, paano ko ba naayos? So ang nangyari kasi sa akin is nagtanong ako sa talagang mga Hataso mismo na mga ano sa Bohol. So nagchat ako kung paano nangyari, bakit ganito, ano bang gagawin. So mayroon siyang chat sa akin sa Messenger at yun, sinunod ko yung chat niya. Pag ikaw talaga ay may mangyaring hindi maganda dito sa e-bike, ay talagang kailangan mo is buksan mo ang yung battery. Kasi based on my experience kasi, pakita ko sa inyo yung battery. So ito yung battery. So yung brand pala nito is Chilwi battery. So alam nyo ba na kanina ay binuksan ko to lahat ng binuksan ko to lahat, tinanggal ko gamit yung aking screwdriver na flat, apili pala hindi flat. So yung nangyari kasi merong isang wiring dito na nakabukas, katulad niya yung ganito halimbawa, yung ganito niyang wire nakabukas dito sa pinakadulo. Yan. Yung pinakadulo na yan na red na yan, bigla lang nagbukas yan. So nangyari, ginawa ko, tinakpan ko ulit, tapos inaayos ko yung battery. Minsan kasi may mga sitwasyon kasi pagdadaan tayo ng mga libak-libak na daan, talagang nakagalaw talaga yung posisyon ng battery. So nangyari, yung isang battery nga minsan nakaano pa rin siya, parang medyo tumagilid. So ang ginawa ko kanina is ginayos ko yung dito na nakausli na yung red na keep na yan. So
tinakip ko, tapos inayos ko yung align ng battery na talagang tumayo sana maayos kanina. Tapos paalala lang, kung sakaling ikaw ay gusto mo talaga ng safety, talaga dapat i-off mo yung breaker mo kung sakaling meron kang gagawing mga aayusin dito. So kailangan din talaga, before ka mag-ayos, mas maganda talaga is meron kang communication sa mismong kumpanya ng e-bike, kung ano mang e-bike brand, sakaling ibang brand man yung gamit mo. Pero pag ikaw ay Hatasu e-bike, so mas maganda mag-communicate ka talaga sa area ninyo, kung saan part man kayo sa halop-halop ng Pilipinas, na dapat mag-communicate kayo at tapos magsabi kayo ng totoo kung ano ba yung nangyari at ano yung reason. Mas maganda nang sa ganun is malinaw din sa kanila kano yung mga dapat nilang gawin at anong dapat nilang i-instruct sa inyo na pwede naman gawin hanggang kaya nyo. So ako talaga, hindi ko in-expect talaga kanina na naayos ko. So napaka-thankful rin kasi mas maganda talaga pag meron kang tools, pag meron kang e-bike. Importante pag may sasakyan, may motor o ganitong e-bike, importante na meron kang tools. So yun yung na-experience ko na nag-double E yung blink doon kagabi. So nangamba talaga ako baka tira na. So yun pala, meron lang wiring dito. Yung inayos ko lang. Tapos binalik ko yun, binaklas ko to kanina. So binaklik. Tapos importante yung handbrake dapat is nakababa kung sakaling gusto mo mag-on. Galing ka kanina sa pag-check kung ano yung problema. So importante talaga is i-down mo rin yung brake, handbrake. Kasi nangyari sa akin kanina, nung in-on ko yung ignition, wala, puro A pa rin yun. So ang iniisip ko talagang hindi na naayos, tira na talaga. Yun yung in-expect ko kanina. Pero buti na lang, hindi naman ako nawala ng pag-asa, naging positibo sa buhay. Ang nangyari, pinatay ko yung ignition, tapos binalik ko yung pag-on. Tapos, ang nangyari, binaba ko tong handbrake na to. So yun, pagtingin ko ulit, nung i-on ko yung bumalik na sa 0-0. Tapos, meron nang nakalagay na ganyan, meron ng ready. So kahapon kasi talaga nag-blink lang siya na double E dito, instead na 0-0 kalagay double E na eagle. So merong problema yan sa electronic circuit. So yun talaga yung mahirap pag mas maganda magtanong ka sa mga Hatasu na mga sa isang kumpanya, kung saan mang kumpanya ka. So importante pa rin yung communication mo nang sa ganun is kahit ikaw man yung mag-ayos, at least alam mo paano yung mga dapat gawin sa instruction na susundin mo. Kaya napakahalaga talaga yung magsabi ka ng totoo kung ano yung problema. Kasi nang sa ganun, mas madali ka nilang matulungan kung paano gagawin at masolusyonan yung problema mo sa iyong e-bike. So grabe, napaka-thankful kasi naayos ko kanina yung e-bike ko. Buti na lang talaga naayos. So nangamba ko kasi mahirap talaga. At lesson learned na dapat talaga is wag sobrang drain yung battery. So ako kasi naging kampante ako kasi naglolobat siya is malapit na sa boarding house ko talaga. So bigla na lang nag-blink tapos nag-AA. Grabe. So buti na lang naayos ko. So pakita ko muna yung view dito sa